ay mali. Hinatulan mo na kami, hindi na nahapos si Kristo dito. Amen po? Klarado ito sa Catholic Pitipinda? Amen? Hello. Amen, amen, amen. Kung mas nakakarinig pa kayo diyan, okay, ganun po. Kung ano pang maririnig ninyo, sabihan agad, wow, sister, ano yan? Paghatol? Paghusga? Kayo lang maligtas? Wow, hindi ako amen dyan. I-amen ako sa sinabi ni Kristo. Wala siyang hinatulan. Binibigyan niyang chances ng lahat. O, mula noon hanggang ngayon. So, anong ibig sabihin? So, ibig sabihin, may pagkakataon, may kaparaanan na maliligtas pala. Sa iyong religion ba? Hindi nga lahat ni. Sa lahat ng religion, basta mayroong kaugalian, asal na tama, ano, minamahal ang Diyos at ang sarili at para sa sariling kapakanan na kapagmamahal ay ina-apply din sa kapwa. Okay? Di ba? So, hindi na hadlangan yung nasa religion ka dyan, sa Kristiyano ka, Muslim, hindi na hadlangan. Kasi malawak nga ang offer ng pagmamahal ng Diyos para sa lahat ng sangkatauhan sa iba't ibang religion ito. So, ibig sabihin, offer niya iyan sa lahat, para sa lahat. Tapos, sabayan nga, kayo lang maligtas. Mali. Malaking pagkamali. So, klarado tayo mga kapatid, pag mga ganyan ang punto, ha? Okay, number 3. Dahil diyan, number 3 na ba? Number 4. Yung sinasabing chances, pagkakataon, kaparaanan, na hindi umatol ang Diyos. Number 4, ano bang related pa dito kung number 4? Okay, yung pag-antala, no? Dahil inaantala niya ito, yung paghatol, kasi nilagay niya sa, ano yung sinasabi? Nilagay niya sa huling pagbalik, no? Yung pagbalik ng Diyos, yung second coming niya po. Doon na husgahan na hatulan, di ba po? So sa panahon nito, inantala po na niya. Ano ang napapaloob na ibinibigay niya sa atin? Na ipinagkaloob niya sa atin? Yung presensya na pasensya. Presensya ng Diyos na presente, laging nagpasensya. Oh, grabe, no? Ang Diyos pong nagmamahal. Siya pong nagbigay pagkakataon, kaparaanan sa lahat. Lagi pong presenting presensya niya ay nagpapasensya. Okay. So, ngayon, sa pasensya na ito, sa pag-antala na ito, pasensya, malaking pasensya ng Diyos. Di ba, sineselebrate lang natin yung ano sinasabi sa last Sunday na divine Sunday divine mercy, no? Sunday divine mercy. Amen. Okay po. So, yung Diyos pong mawain. Sa Diyos na mawain, ay laging nagpasensya. Ang Diyos na mawain ay laging umintindi kasi hindi nga siya pwedeng umatol eh. Saka na, pagbalik ni Jesus, dalhin niya uli ang kanyang salita at sa bandang huli, hatulan. Okay po? So grabe, no? Divine mercy. Ang umintindi, umunawa, nagpasensya. O, di ba? Yakap, hinihintay, naghintay ang Diyos po. Okay? Sinong bumabalik? Magsisi bumabalik. Kasi pagkakalooban ng Diyos sa pagpapaliwanag sa Espiritu, sa pagpapaliwanag sa kapwa-tao, sa ating mga nagbabahagi dito. Lahat po, ito ay mga tsansa, mga kaparaanan na abutan tayo ng kamay ng Diyos. Sino bang tatanggi pa? Okay, sino bang tatahimik, tatanggi at ayaw ko? O, di ba? So maraming kaparaanan po, chances ito na abutan ka ng Diyos. Kaya nga, finally, ano yan, mayroon nating 4 ba nga points? 4 na ba, sister? Ilan man nalista ninyo dyan? Ulitin nga natin yung number 1. Yung paglapit ng Diyos, very intimate encounter of God for us. Kaya nga bumalik siya na buhay muli, lumabas sa libingan. Number 2, yung malawakan niyang pagmamahal. Kaya nga talagang pinapatunayan niya ito. Hinihigitan niya ang lahat nating pag-alay. Number 3, ano yung number 3 mga kapatid? Kasi para ma-review natin ito. Number 3, yung sinasabing Changes. mga tsansa. Okay, chances. Chances at changes. Yun. Dahil mga chances tayo, mayroong changes na gagawin. Okay? Pagbabalik loob, pagsisisi. Okay. Number 4. Ano yung number 4? Wala. Wala nakikinig dito eh. Making Number late 4 po. ang kanyang pagbalik. Okay. Yan, inaantala niya. No? Inaantala niya lahat. Paghatol, pagbalik. At mahaba ito. Mula noon, 2,000 years na. 2,000 years na ba?
hindi pa bumabalik. O hindi pa bumalik sa Jesus. Kaya sinasabi tayo, pupunta si Jesus sa atin, sa magitan ng presensya ng Espiritu Santo, sa magitan ng Eucharistia, sa magitan ng ating kapwa-tao. Pero talagang totoong the final encounter na talaga makita mo sa langit ay sa paghukom ng last judgment ay wala pa. Ang haba, no? Yan ang number 4 po. Yung sinasabing pag-antala nito ay malaking pasensya ito. Pag-unawa na hindi talaga pag-unawa talaga at mahalaking habag ito sa Diyos para sa atin. 4, yung panglima po, related dito. Inanalyze natin dito para mayroon tayong mga puntos nating pagninilayan sa buong araw po. Ayon sa Ebanghelyo. Number 5. Ano pang number 5, ma'am, related natin dito? Pasensya, nantala. Number 5 po. Okay. Papunta natin sa number 5 kasi yun ang pinakadulo yata. Okay, yung sinasabing sa pagbalik niya. Okay, sa pagbalik niya. Okay. Sa pagbalik niya sa bandang huli, sa last judgment, ano yung sinabi? Doon na siya, hatol, at hatol siya sa, he will take again his words, no? So that he can judge. Pero, ito yung pero. Ngunit, anong basihan sa hatol po? Sa number 5, tandaan natin. Ano yung basihan sa hatol? Yes po, gamitin ang salita ng Diyos kasi siya ang makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, baybayin niya lahat. Sinunod mo ba ito? Sinunod mo ba ito? Pero anong basihan talaga sa hatol? Sa dahil ba sa kapangyarihan ng paghatol? Hindi po. Ano yung basihan sa hatol? Balik tayo sa ating gospel po. Okay, ang related itong gospel sa John chapter 3 verse 18. Sige nga, kung matinig ang inyong pangrinig, pangbasa. John chapter 3 verse 18. Sumunod, di ba? John 3:16 tayo. John 17, John 18. Tingnan niyo yung John 18 po. John 3:18. The same gospel po kayo. Gagawin natin kahulihan. Ito po bang hinatulan sila? Sige po, basahin yung John 3:18 po. Wala kasing versus number eh. Hinatulan sila sapagkat na pa rin ito sa sanlibutan ng ilaw. Scan yung po, John chapter 3 verse 18. Scan na sa Google. Or magbukas kayo ng Bible dyan kasi sa bahay ko lang kayo. Okay na kayo. Wala kang Bible sa atin. John 3:18. Ako po, Father. Yes. Pagibasa po. John 3:18. Hindi nangatulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak, ngunit tinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi sila sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Wow. So bandang huli pala, you will take again His word against ating word. Di ba po? God will provide, yes po. God will have the power over us, yes po. Pero, hindi pa rin galing sa Kanya, kundi i-repeat lang niya kung ano ang against sa ating mga salita, against sa ating mga ginagawa, against sa ating mga iniisip ng masama, against sa ating intensyon ng masama, against sa ating feelings ng masama. Di ba po? Di ba klarado? Hindi pala siya naghatol kung sobra o kulang. Hindi mo ito sinunod, Hindi siya maghatol. Dahil hindi mo ito sinunod, hindi po. Dahil yun ang kagustuhan mo. Okay, balik tayo. Hindi yung hindi sinunod. Dahil ito ang kagustuhan mo. Ito ang hindi mo pagtanggol. Okay? Hindi ito yung pagtanggol mo. Ito yung hindi, yung lahat-lahat. Ibabalik lang pala sa atin. Amen po ba? Klarado yung John 3:18. Ganun bang ibig sabihin, kapatid? Ulitin nga, sister. Ulitin nga. 3:18. Para marinig. Hindi hinuhukuman ang nananalig sa kanya, ngunit hinuhukuman na ang hindi nananalig pagkat hindi siya nananalig sa ngalan ng bugtong na anak ng Diyos. Yes, yung hinuhukuman. Sino huhukum? Ngayon pa lang kasi ayaw nga maghukum. Sino hinuhukuman? Di ba? Kahit tayo pa rin eh. Tayo pa yung nag-decide. Ayaw ko sa'yo. O di, ako lang mismo ang naghukum sa aking sarili.
na ako'y gusto mapahamak, ako'y nandito. Kasi ayaw nga, hindi pa nga sa panahon ng Diyos kasi hukom, di ba po? Eh, ano pa kaya? Ito lang ang tanong. Ano pa kaya kung dadalhin natin dito sa last judgment? Please, masalita ni Jesus. Ibabalik pa rin sa atin.